Hello guys, may bagong kapapasok na balita na naman, no, dito kay John Amores. No, so I think more than a year ago, gumawa ako ng reaction video regarding sa incident na nangyari dito, JRU versus Benilde. And then at that time, sabi ko, dapat turuan ng leksyon to. And sadly, may mga, ewan ko anong tawag sa mga ganun tao na feeling nila sila yung nag-extend sila ng goodness, no? Pero in the long run, dun sa nangyari kahapon nangyari ito nagmukha lang silang tanga, no? Sa tingin nila, sila yung mga naniniwala magbabago pa to si John Amores. Kaya nagtataka ako bakit pinalaro to dun sa Valientes, tapos dinraft pa sa PBA, talaga, no? So ito yung nangyari last year. Longson gets a better shot and it drops. Talo na sila dyan Talo na sila dyan last year. Talo na sila dyan last year Tambak na sila Oh no. Oh no. Somebody. Yan, nag-amok siya, di ba? Nag-amok kaya dapat alam nyo guys, kung dati pa lang tinuruan na to ng leksyon, ewan ko bakit may mga ganun tao na palaging pinapalusot. Yan, nag-amok siya. Dapat criminal case to Kasi hindi na basketball yung ginawa niya, nanugod siya, nanapak siya. Grab a hold of John Amores. It's one thing na nag-trash talk ka, no? It's another na sapakin mo lahat ng makikita mo. Ayan, tatakbuhin niya Dapat criminal case to Oh no, Amores wanting to go after a fan and ayan, di ba? Pero sadly, may mga tao sa likod nito na nagbida-bida. punches being thrown here. At binigyan siya ng second chance. Okay? Oh no. And alam niyo ba, after this brawl, nag-post pa yan sa account niya sa social media niya na imbis na mag-sorry or isipin yung pagkakamali niya, ang pinost niya, nagyayabang pa siya. Once a bomber, always a boxer. Parang ganun. Ganun yata yung pinost niya. Napalaban siya. Well, eto naman yung nangyari kahapon. No? So, ang background nito, si John Amores ay naglaro ng basketball. Malamang hindi to officially sanctioned, no? Ibig sabihin, laro-laro lang sa isang gym dyan sa Laguna. Okay? Tapos may nakainitan siya doon. Yung nakainitan niya, 32 years old ba yata? 33 years old. Na doon sa game. Nung pauwi na, inabangan daw si John Amores nito. Ayan, makita niyo may nakaabang na tao. So, nung nakita nila, huminto si John Amores naka-backride sa motor. Okay? So, nung nakita nila may nag-aabang, alam niyo ang ginawa ni John Amores? Pinutukan niya agad. No? Pinutukan niya agad. So, yeah, mag-usap tayo about concealed carry. Aking angkas ng motorsiklo at nagpaputok. Yan siya, backride siya dyan. Ayan natin yung camera. Siya yung backride, no? Meron siyang towel sa ulo. Naglabas ng baril ang isang lalaking angkas ng motor. Yan, nanghabol pa siya. Nanghabol pa, guys. So, yung pinuputukan niya, yung nakaaway niya, no? Tumakbo na, hinabol niya pa. At nagpaputok. Ayon sa mga Hinabol niya pa. Okay? So, marami tayong pwedeng pag-usapan dito pulis, nakainita ni Amores ang isang lalaki sa basketball game sa Lumban, Laguna, pasado alas 6 ng gabi. Nagkahamunan silang magsuntukan Ayan, sa ibang paulit-ulit, lugar. Sakay ng Backride motorsiklo, siya. sinundan daw ng biktima si Amores na nakamotorsiklo rin. Pagdating sa lugar, pinaputukan daw ni Amores ang biktima na hindi naman natamaan. Naharap si Amores sa reklamong frustrated murder. O, kita nyo, guys? Frustrated murder. Kung dati pa lang, sinanction na to or kinulong nyo na dahil sa pagwawala niya, hindi mangyayari to. Paano kung may namatay? And indiscriminate firing yung ginagawa niya. Kita nyo, may mga tao sa paligid. Kung ikaw, matinukang tao, puputok ka ba ng ganyan? May mga tao sa paligid. And, okay, let's break this down. Pag-usapan na natin to in terms of yung pagkikerry ng barel. Okay? Unang-una,
paano nabigyan ng ano to, ng permit to carry or LTAP. Sabi mo na, o sige, may LTAP siya. May baril eh. Let's assume na may LTAP siya. At ano siya, no, PBA player. PBA player, may baril. And paano to nabigyan ng PTC? Di ba? Ano nangyari sa neuropsychiatric test? Ano nangyari? Huwag niyo sabihin dito nag-neuropsychiatric test. Lahat ng nag-LTAP, di ba? May neuropsychiatric test. Pagka pinapakinggan yan or sinasabi yan ng mga kababayan natin na hindi medically inclined, parang highfalutin words, na-amaze sila. Parang feeling nila, oh, I'm very proud kasi nakapasa ako sa neuropsychiatric test. Tanga lahat, pwede makapasa dyan. Ang hindi lang nakakapasa dyan, yung hindi nakakaintindi or hirap sa English. No? Yun lang hindi nakakapasa dyan. No? Hindi yan achievement. Hindi achievement ang pagpasa sa neuropsychiatric test. Unang-una, sa Pilipinas ko lang narinig yan eh. Dati ganoon ako sa Pilipinas, wala pang neuropsychiatric test na ganyan eh. 'Di ba? So, ano nangyari? Bakit ngayon may neuropsychiatric test na pero ang dami pa rin barilan, pa rin patayan? Anong silbi niyan? Walang silbi yan, guys. Palagi ko sinasabi sa inyo, nilagay lang nila yan para they will feel good na, uy, may ginagawa kami para salain talaga yung mga karapat-dapat. So, sa tingin nyo, si Jan Amores karapat-dapat? Mabigyan ng lisensya, magkaroon ng baril? Karapat-dapat magkaroon ng PTC? Nagkikerry ng baril eh. O nakamotor, nagkikerry ng baril. Di ba? Kalokohan lang yan. No? Dagdag lang yan, pahirap sa gun owner para pahirapan kayo makakuha ng baril. Pero halos lahat makakapasa dyan kung gugustuhin nila. Ang hindi lang nakapasa na alam ko dyan, yung mga hirap umintindi ng questionnaire na English. Sabi nga ng kaibigan ko yung kasabay daw niya na manong guard, hindi raw nakapasa. Kasi mali yung sinagot. Pero kayo ba, kung mayroon kayong intensyong masama, sasabihin nyo ba sa examiner, sa interview? Hindi naman, di ba? And tell me, paano nakapasa si Jan Amores? May history ng violence, may history ng pagiging mainitin ng ulo. Paano nakapasa? Kasi pwede mo ipasa yan, bukas pwede ka gumawa na masama. Ganun lang yun eh. So doon sa mga naniniwala na sinasala kayo ng neuropsychiatric test, kalokohan lang yan. Isa yan sa mga kalokohan na ini-implement ng PNP na wala namang silbi. Dagdag bayad lang yan, dagdag parusa. No? Paki-explain paano nangyari na may baril si Jan Amores at may permit to carry. Ba't nakikerry yan? Okay, so yan na, yan ang question mark dyan. Pangalawa, basketball player, ng PBA, si Jan Amores. Ibig sabihin, professional ka na. Nasa pro ka na. Ba't ka naglalaro pa dyan sa mga ganyang, ordinaryong basketball game? Ha? Hindi mo, kasi pag ganyan, hindi mo alam kung sino makakalaro mo. Mainitin pala ulo mo. Anong gagawin? Di ba? Pero sa PBA, hindi siya makapagyabang kasi mas malalaki mga tao doon, mas malalaki mga kalaro niya doon. Di ba? Alam ko, 6'3 ang height nito eh. Sa PBA standard, maliit yun. Ang daming 6'8, 6'6 dun sa PBA. Di ba? So, yun. Kung ikaw professional ka na, hindi mo naka-level yung mga yan, dapat hindi ka kasi unang-una, bakit kailangan mag-basketball dyan? Kumikita ka na as a pro. Pangalawa, alam ko yung mga athletes, pag wala silang game, nagpa-practice dapat yan. Bakit nandiyan? May time ka pang mag-basketball sa ganyan? Kung sino-sino ang kalaro mo? Talagang wala talaga sa hulog pag-iisip nito eh. Pangalawa, pangatlo na pala, yung element ng self-defense. Walang-wala kang makikitang self-defense dito. Bakit? Kasi, tanggalin na lang natin yung sound, Kasi nga, saan na yun? Yan, walang self-defense. Sabihin mo nang may threat. Pero anong ginawa ni Jan Amores? Pinutukan niya agad. Sabihin niya siguro, sir, syempre, kailangan unahan. Hindi self-defense yun.
lalo na sa Pilipinas, napakahirap i-prove ng self-defense. Kailangan mauuna yung aggressor, no? Kailangan, para kasi hindi, unang-una, hindi tayo lawyer, no? Pero, ito ang punto dyan, kailangan mauna yung aggressor bago dapat ikaw magre-react ka lang. Ano ibig sabihin? Maganda to ipakita na ano eh. Yan. May time ka pang umatras. May time ka pang umiwas. And siya yung una pang pumutok. Hinabol niya pa. 'Di ba? Hinabol niya pa. Ano yung gusto niya talagang patayin. So, yan nga eh. Frustrated murder ang kaso dito. No? Kasi hinabol niya pa eh. Hindi niya pwede sabihin pinagtanggol niya lang yung sarili niya. Wala namang ginagawa. O sige, natakot ka dahil nakatayo doon sa kanto. As of this video na tumatakbo, no? Walang ginagawa pa sa kanya. Siya yung may ginawa. Siya yung unang bumunot, siya yung unang pumutok. At, kita nyo, hinabol niya pa ng putok. May tao pa, no? May tumatawid pa rito na naka-blue. Yung nakaubad, tumakbo dito. Diba? Wala talaga tong element of self-defense. So, again, kumusta naman yung yung neuropsychiatric test na pinagdaanan nito, mga clearance. Wala yan. No? Yung kasamaan ng isang tao, hindi yan mag-a-appear sa mga questionnaire saka interview. Tsaka kahit ipasa mo ngayon yan, kung bukas ka gagawa ng ganito, bukas ka mapapaaway, mapipredict ba ng mga test yan? Puro kalokohan lang yung pinapagawa sa inyo para makakuha kayo ng license. Samantalang yung mga ganitong tao, ang layo na, no? Hinabol niya pa, Ang layo na ni Jan Amores, tinan nyo yung tinakbo niya, na pumuputok. Ganyan kalayo. Ang layo na niyan. Tumatakbo siya, pumuputok, tas may mga tao sa paligid. Okay? So, naghihintay dito kay Jan Amores? No, wala. Meron siyang sabi nga tumira ng 3, may warrant of arrest. Si Jan Amores. First pick ng Sputnik Gang sa Bilibid City Jail. Jan Amores. Nako. Ngayon, nagtatago na siya ngayon. Nagtatago siya. Sige. Paglabas nito, magmukhang basang sisiw na naman. Asan na yung mga nagpatawad dito nung una? No? Sana baka sabihin niya, sir, dapat bigyan ng pagkakataon. Buti wala siya napatay dito. Dati suntukan lang eh. Pwede pa yun eh. Kung may napatay siya rito or kung may tinamaan na bystander dyan, paano niya ibabalik yun? Hindi naman babalik. Parang nag-level up na rin ang violence nito si Jan Amores eh. Hindi lang suntukan eh. Barilan na ang gusto. Ang problema, siya yung nauuna. Siya yung nauunang, siya yung aggressor dito talaga. No? Kasi nga, may element, meron ka pang chance. Meron pa siyang chance para mag-back out, para mag-back down, para umalis sa senaryo or mag-de-escalate. De-escalate, yun ang word natin, de-escalation. No? Hindi niya ginawa yun. Nakita niya palang inaabangan siya, pinutukan niya na agad. No? Sabi nga ng iba sana yung driver niya, dumiretso na lang. Hindi rin, delikado din yun. Kasi hindi mo alam kung mauna ka nga. Nakita mo na naghihintay sa'yo, umalis ka. Di bali nang tawagin ka niyang duwag, hindi ka naman makakasuhan ng frustrated murder. Malupit yan. Kulong to, sure ako. Ang nakakaya dito, yung mga nagpatawad kay Jan Amores, nasa na sila? Napahiya sila. Parang sinayang nila. Parang sila yung naloko ni Jan Amores na magbabago na ako, kala mo basang sisiw nung una. Ngayon, ginawa lang kayong tanga kasi naloko kayo. Wala nang chance magbago tong taon to. Nag-level up pa yung violence niya. So, yan po yung kaganapan kahapon. Sana mahuli na to para makita natin yung tigas niya sa City Jail. No? Ang tanong, dapat bigyan ng pagkakataon, ang sa akin lang, may ginawa siyang mali nung una pa lang, dapat pinarusahan siya. Dapat hindi na yan pinasampa ng PBA, lalong lumaki yung ulo. O pinaglaro dung sa Valientes na yon, Zamboanga Valientes ba yon? Lalong lumaki ulo niya na pwede niya palang gawin yan kasi maabsuelto naman pala hindi siya nakatikim ng kulong Kung nakatikim yan ng kulong dati, sa tingin nyo, mag-aastang ganyan yan? Hindi. Anyway,
let me know what you think, guys. And pag nagki-carry kayo, no? Alam nyo na may baril kayo, dapat kayo yung mauunang magpakumbaba. Kayo yung matutong mag-de-escalate, no? I don't know kung tinuturo yan sa neuropsychiatric test nyo, no? Pero kayo ang unang mag-de-escalate. Kasi yung silakbo ng damdamin, no? Yung galit, pag na-overcome ka niyan, nako, magagawa mo yung mga hindi mo dapat ginagawa. And habang buhay mo pagsisisihan. So that's it, guys. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. And please click like and subscribe para makagawa ko pa ako mas maraming videos. Thanks for watching. Bye.